sa laki ng Pilipinas, bakit sa Bamban? No? And the only common link between the criminal syndicates and Banban is Alice Guo. Karapatan niya yun, no? Na patunayan na inosente siya. Pero para sa akin, malinaw kasi yung mga dokumento. Lahat ng dokumento itinuturo na meron siyang active participation para mabuo itong... Hanggang kay Mayor Alice Guo lang ba? O meron pang mas mataas sa kanya? Marami. Doon sa mga pinakitang pangalan, marami. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. After nung first part, kinilabutan ako no? Dahil nga na-confirm ng ating mga intelligence agency yung kinakatakutan natin na lumalalim na yung ugat nitong Pogo. Malalim, ibig sabihin yung kanilang impluensya umaabot na sa mga politiko, umaabot na sa mga enforcement agencies tulad ng Kapulisan, Bureau of Immigration. At pangatlo, meron silang binanggit doon na pati yung mga local na criminal syndicates ay nakakasama na nila. No? Hindi ko ibibigay yung detalye dahil nga executive session, but in a nutshell, in broad strokes, yung kanilang galamay umaabot na ngayon kasama na yung mga lokal na criminal syndicates natin. At hindi malayo yun dahil hindi naman natin pwedeng alisin na mayroon rin tayong mga local organized crime dito. Yung mga nagbebenta ng drugs, yung mga KFR, yung Kidnap for Ransom. At base sa kanila, nagkakaroon na ngayon ng interaction itong dalawa. Nakakatakot to dahil pera ng mga foreign criminal syndicates, pumupunta na dito, pinupondohan nila yung local criminal syndicates. Kaya nagsasanib puwersa na itong mga masasamang elemento. Yun rin yung aking suggestion sa NSC, sa National Security Council, na iakyat na ito sa presidente, sa ating Pangulo. Dahil ang chairman ng National Security Council ay ang ating Pangulo. At i-elevate na ito into a national security threat dahil nga lumalawak yung kanilang galamay at magkaroon na ng resolution ang National Security Council na i-ban na itong Pogo na ito because of national security issues. Hindi na siya ordinaryong kriminal na pumasok lang dito at mahuhuli natin. Lumalawak na yung kanyang galamay. At ang kinakatakutan ko, baka umabot sa punto na hindi na natin makokontrol itong mga ito, sila na ang kokontrol sa gobyerno natin. No? Kasi may mga tao na silang binabayaran. Nag-commit yung representative kahapon na ilalahad nito o i-bring up nito sa national security meeting nila dahil siya rin mismo conforme siya na ito ay isang national security threat. Kaya actually, lahat kahapon, no? Ang maganda kasi si Senator Risa, tinanong niya isa-isa. At lahat, of course, Puera Pagcor, pero lahat conforme na ito ay national security threat at walang mabuting idinudulot para sa ating bayan. Again, no? Without going into the details, pero lumalabas na mayroong konkretong ebidensya na may link siya sa mga criminal syndicates na nag-organize nitong Pogo sa Bamban. So, meron siyang link dito sa mga organized crime. At in fact, meron ding mga information na siya mismo gumagalaw para magkaroon ng connection sa iba't ibang mga ahensya. Again, hindi ko na madidetalye, pero base sa briefing namin kahapon sa executive session, siya mismo may active participation na mabuo yung kanyang connection sa iba't ibang ahensya. Karapatan niya yun, na patunayan na inosente siya. Pero para sa akin, malinaw kasi yung mga dokumento, Sally. Yung letter of no objection, nakapangalan sa kanya. Yung application ng Hong Sheng, nakapangalan sa kanya. Yung building permit, siya ang applicant. Lahat ng mga iba't ibang permit, siya yung applicant. Yung Baofulan, siya yung may-ari. So, lahat ng dokumento nakaturo sa kanya. No? At yung Baofulan, binuo para, isa lang naman ang objective ng Baofulan. Binuo yan para makapasok itong Pogo sa Bamban.
At siya yung presidente nitong korporasyon na ito. Kaya lahat ng dokumento itinuturo na meron siyang active participation para mabuo itong POGO. Bigyan ko kayo ng halimbawa, linabas doon sa hearing yung application sa PLDT for internet. Yung application na yon siya ang nakapangalan doon. So ibig sabihin, itong internet kasi mag-a-apply ka para sa POGO eh. No, hindi to nakita ko yung bill 120,000 per month kasi nga high capacity line, no? Tawag nila lease line. Hindi to yung pangbahay na application. Ito yung application niya para sa POGO facility. So, ang punto ko doon, meron siyang active participation para mabuo yung POGO. Hindi lang siya representative, kundi active siya nag-apply sa PLDT para mabuo yung POGO. So, hindi natin matatanggal yung ebidensyang yun. Dalawa sila merong accountability. Dalawa dapat sisihin. Hindi rin pwede sabihin ng PAGCOR na wala silang kasalanan. Meron din silang accountability. May pananagutan sila dito sa isyung ito. Tama, meron sila, inamin naman nila, mayroon silang 24/7 na mga tao doon. Pero sila mismo, nung first hearing, nakita namin, sila mismo nag-violate ng kanilang mga guidelines. At ipapakita namin yan sa susunod na hearing na maraming guidelines na sila mismo naglabas na violate nila, kaya tayo umabot sa ganitong punto. At the same time, yung mga partners niya, mayroon siyang 4 na partners, isang Filipino, at pinuntahan namin yung si Miss Carion. Apparently, si Miss Carion is a clerk sa kumpanya nila. No? Nagtatrabaho siya sa mga GWOS and hindi siya high-ranking official, clerk lang siya. Yung 3, may criminal records, no? 2 doon yung nahuli sa Singapore, yung isa doon mayroong warrant of arrest sa China na nagtago nung nagkaroon ng raid. So, pag titignan mo yung kabuuan, no, partner mo, mga pugante, ikaw may active participation ka sa pagbubuo nito, hindi mo pwedeng sabihin wala kang alam eh, no? Parang parang imposibleng wala kang alam. Ikaw ang gumalaw para mabuo ito lahat eh, no? Meron kahapon again, no, I won't name names, but meron based on their analysis and intelligence, meron. Clear 'yon. Ako nananawagan ako sa pangulo natin na i-ban na kaagad ang POGO, no? Dahil lumalalim yung kanilang galamay at impluwensya. At ito na nanggaling na ito sa sarili nating intelligence offices, no? Hindi ito haka-haka namin, hindi ito sariling investigation namin. Ito galing na ito sa mga professional investigators and intelligence practitioners natin. At patagal ng patagal, palala ng palala. Sa laki ng Pilipinas, bakit sa Bamban, no? And the only common link between the criminal syndicates and Banban is Alice Go, no? So, nasa gitna siya eh. Nasa gitna siya. So, siya yung naging tulay between these criminal syndicates and Banban, no? Wala namang lumabas na ganun yet, no? From a national security angle, wala pa naman lumalabas. But that's a very good question. It raises suspicion rin. Bakit sa Banban? Bakit hindi sa Tarlac City? Or sa San Fernando o sa Angeles, according doon sa mga, again, I cannot say the names, pero mayroon pang ibang politiko according sa intelligence agencies natin, no? Hindi naman nila sinabing enabler, but part of the web. Part of the web. Hindi na elaborate masyado kung ano yung participation, but definitely part of the web. I think tuloy-tuloy pa yung kanilang investigation and intelligence gathering. Hindi ko ma-elaborate ng accurately, no, dahil kumukuha pa sila ng further intelligence, no. So it's hard to say it now, no, but ang only pwede kong sabihin meron pang kasamahan na iba na politiko rin. Marami. Doon sa mga pinakitang pangalan, marami. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog, isip
sumisigaw. Bunyog